Parang mas mahirap pang magtipon ng $100 kaysa makakita ng $100 na nakakalat sa lupa, di ba? Pero hayaan mo akong ipakita sa'yo kung paano magbago ang pananaw mo. Marami ang nagpapakapagod sa buong buhay nila para yumaman, pero hindi nila natututunan kung paano tunay na maakit ang kasaganaan. Ang totoo, hindi kinukuha ang pera, inaakit ito. At ang mas nakakagulat, matututunan mo ito sa loob lamang ng 7 araw. Makikita mo na ang lahat ng tinuro sa'yo tungkol sa pagsisikap, magandang resume, at pagiging karapat-dapat ay baka ang dahilan lang kung bakit ka nananatili sa kung nasaan ka ngayon. Ilang taon ka na bang nagpupuyat para sa pera pero hindi pa rin umaasenso? Paano kung mababaligtad mo yan sa loob lang ng 1 linggo? Matagal ko ring inakala na ang kayamanan ay isang bagay na hindi maabot, na puro swerte, koneksyon sa mga mayayaman, o dahil na lang sa pinanganakan mong mayaman. Ganyan din kaya ang iniisip mo? Nakikita mo ba ang mga utang na hindi mabayaran, kakapiranggot na kita, at mga oportunidad na hindi natutupad? Gumigising ka, nagtatrabaho, nagsusumikap pero parang manhid pa rin. Parang may nakaharang na pader sa pagitan ng buhay na gusto mo at ng buhay na meron ka. Nakakapagod, nakakainis, at higit sa lahat, pinapaniwala ka nitong hindi ka para sa ganoong uri ng buhay, na hindi para sa iyo ang kasaganaan. Pero isipin mo ito, kahit saglit lang, paano kung hindi naman pala nakatago ang yaman? Paano kung nasa paligid mo lang ito, naghihintay na magkaroon ka ng koneksyon dito? Noong una kong marinig ang salitang frequency ng kayamanan, napakunot no ako. Frequency? Kayamanan? Pero unti-unti kong naunawaan na lahat ng bagay sa mundo ay may sinusunod na batas, at ang kasaganaan ay hindi exempted. Mayroong mental, emosyonal, at asal na frequency na umaakit o tumataboy sa kasaganaan. At hindi yan nakadepende sa dami ng oras na pagtatrabaho. Kilala ko ang mga taong nagtatrabaho ng 12 oras isang araw, 6 na araw sa isang linggo, ng 20 taon at mahirap pa rin. Pero nakakita na rin ako ng mga taong nagbago ng pag-isip at nagsimulang makatanggap ng mga oportunidad, koneksyon, at resulta na parang imposible dati. At saan nagsisimula ang pagbabagong ito? Sa loob mo. Hindi mo mahahanap ang frequency ng kasaganaan sa labas. Hindi yan sa magic formula o sa susunod na trending na seminar. Nasa pananaw mo yan. Sa pakikitungo mo sa mundo. Sa kung ano ang tingin mong nararapat sa'yo. Noong mahirap ako, literal na mahirap, kumikita lang ako ng $4,000 taon-taon pero may $6,000 na utang ako. Nagtatrabaho ako ng husto pero walang direksyon. Sunod-sunod ang problema, hindi lang sa trabaho, pati sa personal na buhay. Hanggang sa binigyan ako ni Ray Stanford ng libro at sinabing, basahin mo to araw-araw at sundin mo ang sasabihin ko. Hindi pa ako sumunod ng bulag sa utos ng iba dati, pero noon wala namang epekto ang ginagawa ko. May sakit ako, malungkot, walang pera, walang purpose. Kaya binasa ko. At isa sa mga unang ginawa ko ay ang pagsulat sa isang karton ng halagang gusto kong kitain, $120,000. Hindi ko alam kung paano mangyayari, pero sa tuwing hinahawakan ko yung karton sa bulsa ko, naalala ko. Parang nag-o-on ng switch sa isip ko. Nagbago ang pag-isip ko, ang pananalita ko, ang kilos ko. Iyon simpleng pagsulat, paglagay sa bulsa, at paulit-ulit na paghawak sa karton ay lumikha ng bagong pattern ng pag-isip. At doon nagsisimula ang lahat, sa pattern ng pag-isip. Ang iniisip mo, nararamdaman mo. Ang nararamdaman mo, inaakit mo. Ang inaakit mo, yun ang nagiging realidad mo. Hindi ko alam noon, pero napagtanto ko, na konektado na ako sa frequency ng kasaganaan. Parang nagre-reprogram ako araw-araw para sa bagong identidad. At yung bagong identidad na yun ang nagbabago sa pananaw, kilos, at desisyon ko. At ito ang dapat mong pakinggan, hindi mo kailangang malaman ang si paano. Ang kailangan mo lang ay ang magkano. Marami ang natitinag dahil sa tanong na, paano ko gagawin to, paano ko makukuha yan, paano ako makakahon. Ang totoo, hindi mauuna ang si paano sa ano. Pag malinaw na ang gusto mo, magpapakita ang mundo ng mga paraan. Pero wala itong ipapakita sa mga nag-aalinlangan pa. Napansin mo ba na ang mga taong mayaman ay parang nasa ibang mundo? Parang palagi silang nasa tamang lugar, kasama ang tamang tao, at gumagawa ng tamang bagay. Hindi yan swerte. Yan ay synchronicity. Hindi sila habol ng pera, ang pera ang humahabol sa kanila. At nagsisimula yan sa pag-isip nila.
Hindi sila nagigising na nag-aalala sa kakulangan, nagigising sila na iniisip kung paano pa sila makakatulong, kung paano pa sila susulong, kung ano pa ang kanilang maitatayo. Samantalang ang karamihan ay gumigising na nasa survival mode na. Nakafocus na sa babayaran. Nakatingin na sa balance. Iniisip na hindi para sa akin to. At hindi nila namamalayan, tinataboy nila ang kanilang gustong makamit. Nabubuhay ka ba sa kakapusan o sa posibilidad? Nakafocus ka ba sa kulang o sa gusto mong magawa? Ang pag-tune in sa frequency ng kayamanan ay isang panloob na proseso. Nagsisimula sa pagbabago ng focus, pagkatapos ay sa postura, at panghuli, sa resulta. Pero lahat ay nagsisimula sa paniniwala mo sa iyong kakayahan. Hindi madali sa una. Maraming doubts, takot, at insecurities. Noong magdesisyon akong umalis sa fire department para magtayo ng floor cleaning company, pinagtatawanan ako. Nababaliw na si Bob. Iiwanan niya ang stable na trabaho para maglinis lang ng sahig. Pero hindi nila nakikita na malaki na ang tingin ko sa kumpanya. Nasa isip ko na siya. At kumikilos na ako na parang nagtatayo ako ng malaking bagay. Kung gusto mong makonect sa frequency ng kayamanan, gawin mo to, isulat ang halaga na gusto mong kitain. Basahin araw-araw. Hawakan araw-araw. Isipin na nakukuha mo na yan. Damhin mo ng buong puso. Huwag mong isipin ang si paano. Focus lang sa vibration. Gawin ito ng 7 araw ng walang pahinga. At makikita mo na may gumalaw sa loob mo. May mga bagong ideya. Makakakita ka ng mga oportunidad na hindi mo pinapansin dati. Magbabago ang mga taong nakakasalamuha mo. Mararamdaman mong hindi pala malayo ang kayamanan. Isang enerhiya na sumasagot sa iyong vibration. At ang tanong, anong frequency ang inilalabas mo ngayon? May isang delikadong bagay na ginagawa ng karamihan nang hindi nila namamalayan, tinitignan nila ang kasalukuyang resulta bilang permanente. Tinitignan nila ang bank account, nakikitang negatibo, at agad na nagko-conclude na ito na ang tadhana ko. Tinitignan nila ang sweldo, nakikita ang parehong halaga buwan-buwan, at iniisip na ito lang ang halaga ko. At kung ganyan ang ginagawa mo araw-araw, resulta kada resulta, maniniwala ka na walang pag-asa. Maraming tao ang pumupunta sa akin na nagsasabing lahat ng paraan ay ginawa na nila. Pero kapag tinatanong ko sila, nagdedesisyon ka ba base sa gusto mong resulta o sa meron ka na, tatahimik sila. Dahil ang totoo, ang karamihan ay nagdedesisyon base sa meron na sila. At dahil dyan, nananatili sila kung nasaan sila. Kung magdadrive ka gamit lang ang rearview mirror, saan ka mapupunta? Siguradong sa bangga. Pero yan ang ginagawa ng maraming tao sa buhay nila. Nakatingin sila sa nakaraan, sa mga pagkakamali, pagkabigo, utang, konting pera at umaasa silang makakarating sa ibang lugar. Hindi mangyayari iyon. Noong makakita ako ng librong nagbago ng buhay ko, ganyan ang kalagayan ko. $4,000 ang kita, $6,000 ang utang, at higit sa lahat, maliit ang pananaw ko sa sarili. Puro pagkabigo ang nakikita ko. Pero noong simulan kong pag-aralan yung libro, may isang linyang tumama sa akin. Huwag mo nang tingnan ang kasalukuyang resulta, tingnan mo ang resulta na gusto mo. Tama iyon. Dahil noon, inaayos ko lang ang buhay ko sa konti kong kita. Hindi ko naisip na kaya kong likhain ang bagong realidad. React lang ako. Baka ganyan ka rin ngayon. Nakaipit sa routine na puro survival. Pagtitipid, pag-iwas sa utang, pagpapautang. Pero itanong ko sa'yo, binibigyan mo ba ang sarili mo ng pagkakataon na isipin ang talagang gusto mo? Nasusulat mo ba ng detalyado kung ano ang ideal na buhay para sa'yo? O natatakot ka ngang mangarap? Kasi iyan ang ginagawa ng system sa atin. Tinuturuan tayong maging maliit ang pangarap. At kapag may bagong ideya, sinasabotahe natin ang sarili. May boses na nagsasabi, hindi para sa'yo yan. Wala kang pera para dyan. Hindi kay pinanganak para dyan. At naniniwala tayo. Hindi dahil totoo, kundi dahil kondisyon na tayong maniwala. Naaalala ko noong nasa Playboy Club ako sa London, nanalo ako ng malaki sa roulette. Lumabas ako at biglang may kakaibang pumasok sa isip ko, nagmamadali ka. Napagtanto ko, hindi yung pera ang problema. Yung direksyon. Naisip ko, paano kaya nagbago ng ganito ang buhay ko? 5 taon pa lang ang nakakaraan, hirap na hirap akong magbayad ng upa.
Ngayon, may opisina na ako sa Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, London at may pera na pumapasok mula sa iba't ibang lugar. At ang tanong ko, paano? Ang sagot, tumigil ako sa pagdedesisyon base sa meron ako at nagdesisyon ako base sa gusto ko. Natutunan kong gamitin ang imahinasyon ko. Hindi basta imahinasyon, disiplinadong imahinasyon. Malinaw na visualization. Pag-uulit na may pananampalataya. Pagkilos na may paniniwala. Kahit walang sense. Kahit pinagtatawanan ako ng lahat. Ganyan nagbabago ang realidad. Hindi sa pagtingin sa bank account. Sa vision. Tanungin mo ang sarili mo araw-araw, ano ang gusto kong makita sa loob ng 6 na buwan? Ano ang buhay ko kapag nangyari na yon? Ano ang mararamdaman ko? Paano ako kikilos? Napatunayan na ng science na hindi na pinag-iba ng utak ang karanasan at ang malinaw na visualization. Kapag iniisip mo na may emosyon, ang gusto mo, tutugon ang nervous system mo na parang totoo na. At kapag nangyari yan, makakakita ka ng mga oportunidad na hindi mo napapansin dati. Magbabago ang attention mo. Magbabago ang kilos mo. Lalawak ang posibilidad mo. Pero kung nakafocus ka pa rin sa kasalukuyang resulta, magiging magnet yan. Gigising ka sa parehong kwarto, iisipin mo ang parehong bagay, mararamdaman mo ang parehong takot, gagawa ka ng parehong desisyon. At magtataka ka kung bakit wala pa ring nagbabago. Kung nanatili ako sa resulta ko, baka hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin ako sa gasolinahan, nagpapalit ng langis, at nag-ipon ng utang. Pero isang araw, nagdesisyon akong wakasan yon. At nauna ang desisyon sa pera. Nauna sa structure. Nauna sa seguridad. Nakakita na ako ng mga taong nagbago ang buhay kahit wala silang pera, pero malinaw ang imahe sa isip nila. Nakakita na rin ako ng mga taong mayaman at stable pero sinisira ang sarili dahil hindi nila inaakala na karapat-dapat sila. Hinihintay mo bang magbago ang resulta bago mo baguhin ang pananaw mo? O handa ka nang baguhin ang pananaw mo ngayon para magbago ang resulta? Piliin mo. At ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Sa sandaling magdesisyon kang hindi nahahayaan ang bank account mo na magdikta sa buhay mo. Na hindi ka na maghihintay sa tamang panahon. Na magsisimula ka, gamit ang meron ka, kung nasaan ka, at sa kung ano ang kaya mong gawin. At doon sasagot ang mundo. Dahil hindi ito sumasagot sa malabong wish. Sumasagot ito sa matatag na desisyon. Hindi lang positive thinking. Kailangan ng malinaw na desisyon at pagkilos na may commitment. Isipin mo, kung mananatili kang ganito, sa parehong gawi, parehong desisyon, parehong takot na saan ka kaya pagkatapos ng isang taon. Paano kung magdesisyon kang wakasan ang cycle na ito ngayon? Ano na kaya ang buhay mo sa loob ng 12 buwan? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero isang bagay ang masasabi ko, hindi nagsisimula ang pagbabago kapag dumating ang pera. Nagsisimula ito kapag tumigil ka na sa pagtingin sa kakapusan at nagsimulang tumingin sa gusto mong puntahan. Matagal kong inakala na isa lang ang paraan para yumaman, pagtatrabaho ng husto araw-araw, pagpapalit ng oras ko sa pera sa dulo ng buwan. Ganyan ako lumaki. Ganyan ang tatay ko. Ganyan ang mga kapitbahay. Lahat sa paligid ko ganoon ang buhay. Pero walang nagsabi sa akin na may iba pang paraan. Walang nagturo sa akin ng ibang strategies para yumaman. Nasagap ko lang ito ng aksidente at dahil sa pangangailangan. May 3 paraan para yumaman. 3 strategies. At sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ginagamit ang pangatlo, malamang hindi ka talaga yayaman. Ang una, kung saan naroon ang karamihan, mga 76%, ay ang A1 model, pagpapalit ng oras sa pera. Ibinebenta mo ang oras mo. Fixed salary man yan, hourly rate o daily rate wala na yan. Makakatanggap ka lang kapag nagtrabaho ka. Kahit gaano ka pa kagaling, limitado ka pa rin sa oras. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng 30 oras isang araw. Hindi ka pwedeng kumita ng walang hangganan kung limitado ang oras mo. At ang mas masama, kung titigil ka, titigil din ang pera. Magkasakit ka, mawawala ang pera. Malay off ka, mawawala ang pera. Delikado yan. Mahina. At halos lahat ay nandyan. Ang pangalawa, ang E2, ay kung saan nasa 3% lang ang tao, pag-invest ng pera para kumita ng pera. Ginagamit mo ang kapital mo para dumami pa. Pwede sa real estate, stocks, o negosyo.
At effective yan. Pero maging tapat tayo, ilan sa kakilala mo ang may sobrang pera para makapag-invest ng malaki. Karamihan nga hirap pang mabuhay. Kaya kahit magandang paraan yan, hindi ito para sa mga nahihirapan pa. At dumating ang pangatlo. Ang nagbago sa buhay ko. Ang E3 model. At nagawa ko na yan bago ko pa maintindihan ang ginagawa ko. Napagtanto ko lang nang ipaliwanag sa akin ng isang mentor. Sabi niya, Bob, nag-create ka ng multiple streams of income. Nasa E3 model ka na. Parang natamaan ako ng kidlat. 1% lang ng populasyon ang gumagamit nito. Pero ang 1% ito ang gumagawa ng 76% ng pera sa mundo. Bakit? Dahil hindi sila nakadepende sa isang source. Hindi sila nakadepende sa amo, sa kliyente, sa oras. Gumagawa sila ng systems, products, services, licenses, franchises, channels, royalties, automated investments, independent businesses. Gumagawa sila ng paraan para kumita kahit wala sila. Pinaparami nila ang oras. Naaalala ko nang mangyari ito sa akin. May cleaning business na ako at lumalawak na sa ibang cities. Isang araw, tiningnan ko ang account ko at nakita kong may pera na pumapasok sa iba't ibang lugar. Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta at saka London. Parang maraming gripo ang sabay-sabay na bukas. Natakot ako. Galing ako sa lugar na isang tumutulong gripo ay isang malaking pagdiriwang na. Pero ngayon, may flow na. May scale na. At ang nakakagulat, kumikita ako kahit natutulog. Literal. Gigising ako at tumaas na ang kita. Hindi dahil nag-overtime ako kundi dahil may mga independent channels na ako. Maisip mo ba yan? May pera na pumapasok mula sa iba't ibang source, kahit hindi ka nagsusumikap. At ang mas maganda, sinuman ay pwedeng gawin yan. Sinuman. Hindi mo kailangang maging henyo. Hindi mo kailangang maging programmer. Kailangan mo lang maintindihan ang concept, baguhin ang mindset mo, at simulan ng maliit pero may direksyon. Marunong kang magluto. Magturo ka online. Marunong kang mag-ayos ng gamit. Gumawa ka ng channel at monetize. Magaling ka sa marketing. Gumawa ka ng infoproducts o tulungan mo ang ibang negosyo. Magaling ka sa sales. Mag-assembly ka ng team, gumawa ka ng network. May talento ka sa paggawa ng crafts. Gumawa ka ng online shop. Ngayon, gamit lang ang cellphone, pwede kang gumawa ng bagong source of income sa loob ng ilang araw. Ang opportunity ay nasa lahat ng dako. Pero makikita mo lang yan kapag nagbago ang tanong mo. Imbis na paano ako kikita ng higit gamit ang oras ko, itatanong mo, paano ako makakapag-create ng income na kikita kahit wala ako. Naaalala ko noong kinausap ko ang kapatid ko, magbukas tayo ng opisina sa Atlanta. Tiningnan niya ako na parang hindi ako makapaniwala. Sinabi ko lang, ngayon na. Sumakay kami ng eroplano. Habang nasa flight, naglista ako ng mga gagawin. Pagdating namin, nag-rent kami ng space, bumili ng gamit, nag-install ng telepono, nag-post ng job opening. Kinabukasan, bukas na ang opisina. 2 linggo pa, may nagtatrabaho na. Hindi yan swerte. Desisyon yan. Mentalidad ng pagpaparami. Siyempre, hindi lahat successful. May mga sources of income na lumalaki, may mga bumababa. Pero ang importante, pare-pareho silang may isang bagay, nag-work sila kahit wala ka. Hindi ko na ibinebenta ang oras ko. Gumagawa na ako ng assets. At sasabihin ko sa'yo, nagbabago ang lahat. Ang pananaw mo sa oras. Ang emotional security mo. Ang level ng pag-aalala mo. Dahil kapag marami kang sources of income, hindi ka na nabubuhay sa takot. Hindi ka na natatakot sa susunod na buwan. May kagaanan ka. May katahimikan. May clarity. Kung isa lang ang source of income mo ngayon, hindi yan panghuhusga. Babala yan. Pwede mo nang baguhin yan ngayon. Kahit maliit pa. Kahit konti pa lang ang kita. Ang importante ay ang model. Ang importante ay ma-activate mo yan sa loob mo. Dahil hindi lang sa dami ng pagtatrabaho mo kundi sa kung gaano mo pinarami. Kailangan mong maintindihan, hindi ito luho. Pangangailangan to, mabilis na nagbabago ang mundo. Umikot ang ekonomiya, umuugong ang market, nagsasara ang mga kumpanya, nawawala ang trabaho.
Kung isang source lang ang inaasahan mo, malapit ka lang sa pagiging unstable. Pero kung magsisimula kang magtanim ng iba't ibang buto, magkakaroon ka rin ng kabubatan. At kapag may nabuwal na puno, may mga matitira pa. Yan ang nagligtas sa akin. Yan ang nagpayaman sa akin. At yan ang kaya mong itayo. Tapos na ang panahon ng pagpapalit ng oras sa pera. Panahon na para magparami. Para lumikha. Para mag-activate ng bagong financial intelligence sa loob mo. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang desisyon. Ang desisyon na hindi ka na magdedepende sa isang source. Ang desisyon na hindi ka na mabubuhay dahil lang sa isang sweldo. Yan ang basehan ng kalayaan. At ang kalayaan ay nagsisimula kapag naunawaan mo na hindi lang sa pagod nagmumula ang pera. Nagmumula yan sa structure. Sa vision. Sa pagpaparami. At yan ay nasa abot mo. Karamihan sa mga taong lumalapit sa akin ay gusto malaman kung ano ang mali sa ginagawa nila. Sabi nila, Bob, nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, nagsisikap ako, bakit hindi ko pa rin makuha ang gusto ko? Bakit hindi pa rin dumadating ang pera? At ang sagot ko ay halos pare-pareho, hindi yun sa ginagawa mo, yun ay sa dala mo. Yun ay sa paradigma na hindi mo pa nababago. Ang paradigma ay isang set ng mga beliefs na nakatanim na sa subconscious mo. Kinokontrol nito ang kilos mo, ang reaksyon mo, ang desisyon mo kahit akala mo ay kontrolado mo na. Dinidictate nito kung magkano ang tingin mong nararapat sa'yo, hanggang saan ang tingin mong kaya mo, at kung hanggang saan ka kaya magbago. Hindi mo nakikita ang paradigma, pero ito ang nagmumold sa lahat ng nararanasan mo. Mayaman ka man sa kaalaman, batikang profesional, o may mga ideya na tila ginto, kung ang puso mo'y may tinatagong pagdududa sa iyong tagumpay, lahat ng pagod mo'y magiging wala. Hindi ito basta-bastang pagbagsak, kundi isang unti-unting pagguho, parang anay na kumakain sa pundasyon ng iyong pangarap. Sisirain nito ang magagandang oportunidad, ikukulong ka sa takot na yumaman, at itutulak ka sa pagkasira ng sarili mo, pinapalamon sa takot sa pag-angat. At hindi mo man lang mapapansin na may mga pusong nagdidikta sa'yo. Naranasan ko na ito. Nang umabot ako sa tagumpay na higit sa inaasahan ko, may parte sa akin na hindi komportable, parang may mali, parang may batas na nilabag ko. Isang programa sa utak, isang paniwala na matagal nang nakaugat, hindi ako sapat, kulang ang kakayahan ko, limitado ang talino ko. Parang may boses mula sa pagkabata na bumubulong, bumalik ka na sa dating pwesto mo. Ang masaklap, ang mga limitasyong ito ay nagmumula sa mga taong mahalaga sa buhay natin, pamilya, paaralan, simbahan, kaibigan. Walang masamang intensyon, pero lumaki tayo sa paniniwalang kulang ang pera, ang mayaman ay manloloko, at ang ambisyon ay masama. Naging mga salain ito sa isipan natin, humuhubog sa pananaw natin sa mundo, sa mga desisyon natin. Naisip mo na ba ang mga oportunidad na nawala dahil sa pag-aalinlangan mo sa sarili? Ilang beses mo na bang sinabotahe ang sarili mo kahit handa ka na? Ilang beses mo na bang naisip, masyadong maganda para maging totoo ito? Ito ang kapangyarihan ng negatibong pananaw. Lumilikha ito ng invisible na kisam sa pag-unlad mo hanggang sa isang punto lang ang kaya mong akyatin. Paglampas mo doon, puro takot, kaba at pag-aalinlangan ang sasalubong sa'yo, ibabalik ka sa dating ginhawa kahit nakakasama na ito. Ang subconscious natin, hindi ang pinakamabuti ang hinahanap, kundi ang pamilyar, ang alam na. Para mapagtagumpayan ito, kailangang kumilos sa dalawang antas, isipan at kaluluwa. Sa isipan, tukuyin ang iyong hangarin, isulat, isipin, panghawakan ng mahigpit. Sa kaluluwa naman, kailangan ng pagbabago ng pananaw, paulit-ulit na pagsasabi ng positibong pananalita, pagdanas ng emosyon na kaayon ng iyong layunin, pag-imagine nito ng buong puso, hanggang sa maging totoo na sayo. Kailangan ng disiplina, tiyaga at puso. Ganito ang ginawa ko. At naaalala ko pa ang isang pangyayari na nagpakita ng pagbabagong ito. Nasa Bureau of Fire Protection pa ako noon, may nabasa akong libro na nagpabago sa pananaw ko. Pero sa mga kasama ko, biro lang iyon, pinagtatawanan nila ang pangarap kong yumaman. May mga nang-uuyam, may mga nagsasabing sumuko na lang ako. Pero nagpatuloy ako. Isang araw, gumawa ako ng malaking desisyon, iniwan ko ang trabaho ko para magsimula ng sarili kong negosyo, maglilinis ng sahig. Para akong baliw sa paningin nila. At sa totoo lang, takot na takot ako. Walang garantiya ng tagumpay, pero mayroon akong isang bagay na wala pa ako noon, malinaw na larawan ng hinaharap na gusto ko.
Nakikita ko na ang paglaki ng negosyo ko, ang pagdagsa ng pera, ang kalayaan ko, ang buhay na higit pa sa inaasahan ko. Ang larawang iyon ay napakalinaw na nagsimulang baguhin ang aking subconscious. Kahit sa mga panahong mahirap, kahit kulang ang pera, nanatili ang larawan na iyon sa isip ko. Nagbabasa ako, nagsusulat, lagi kong inaalala ang layunin ko. At nagbago ang pananaw ko. Hindi agad pero tiyak. Simula noon, nagbago na ang lahat. Tinatanggap ng subconscious ang paulit-ulit at buong pusong inihaharap sa kanya, at pag tinanggap na niya, makakatulong na siya sa'yo. Kaya maraming nag-aaral, nagbabasa, nanonood, pero hindi umuunlad dahil sa isipan lang sila nagbabago. Ang kilos nila, kontrolado ng subconscious. Kung hindi ito mababago, wala ring magbabago. Kung sapat na ang kaalaman para baguhin ang buhay mo, nagbago na sana ito. Hindi ang alam mo ang problema, kundi ang paniniwala mo sa sarili mo, ang nasa puso mo. Tanungin mo ang sarili mo, anong paniniwala ang pumipigil sa'yo? Anong paniniwala tungkol sa pera ang nakakulong pa sa'yo? Anong imahe ng sarili mo ang naglilimita sa iyong kakayahang kumita? Kapag nalaman mo na ang mga ito, papalitan mo na ng mas malakas na paniniwala na kaayon ng buhay na gusto mo. Tandaan mo, ang pananaw mo ngayon ay hindi isang hatol, kundi isang programa sa isipan. At lahat ng programa, pwedeng i-rewrite. Lahat ay magsisimula sa desisyon mong huwag nang mamuhay ayon sa gusto ng iba. Magsisimula ito sa malinaw mong pagpili ng bagong bersyon ng sarili mo, at panghahawakan mo ito hanggang sa maging totoo na. Hindi ito mahika, ito ay agham at pagsisikap. Gawin mo itong araw-araw at panoorin ang mga resulta. Dahil kapag nagbago ang pananaw, lahat ay magbabago, lahat-lahat. Ang pinakaimportanteng tandaan sa lahat ng ito, ang iyong kalagayan sa pera ay hindi nakasalalay sa iyong pagsisikap, kasanayan, o oras na ginugugol mo sa trabaho, kundi sa pananaw mo. Baguhin mo yon at lahat sa paligid mo ay magbabago rin, walang exception. Kung may kinalaman sa iyo ang mga sinabi ko, kung may gumuhit sa iyo, tanda na handa ka ng umangat. Ang susunod na hakbang ay malapit na sa video na lalabas sa screen. I-click at magpatuloy. Sa susunod na video, magkasama nating gagawin ang susunod na hakbang, mas lalo pang uunlad, magiging 1% mas mahusay kaysa ngayon. Idagdag ang pag-unlad na ito araw-araw at magiging hindi na mapipigilan ka. Salamat sa pakikinig at kita-kits sa susunod na video. Magpatuloy tayo sa paglalakbay na ito. Mas malapit ka na kaysa sa inaakala mo.